May bago na unod mo. Kayang-kaya paputiin nila nanay at tatay mga uniform na yan. At saka alam mo, maganda yung tip din na binigay din sa atin, ano, yung punda, ginagawang bag, nilalagyan lang ng handle. Huwag lang palaki Home kasi economics. Huwag lang kailangan palakihin yung mga bata na pag pasokan na, bago lahat. Oo, hindi dapat. T-shirt ko nga nung kailangan kita na balat bago palitan. Talaga. Oo, yung talaga, di ba? Nagkano Kupas pa na, rin, no? kupas. Nadala ba? Kita na balat, ah. Ano Medyo malaki? parang, puti na ba yan? May brown-brown. Akala ko bumubukas na eh, dahil palaki na ang Si tiyan. Rasiper, partibling malaki. Oo. Oo. Kaya lang Kaya. yung balat ng sapatos, eh matitibay yan. Yes. Di ba nga kaya, tibay shoes, no? So, mas maganda mag-invest sa leather dahil pang matagalan. Pang kaysa sa, matagalan. you know, Naalala ko dati yung gastos ng sapatos ko, gastos. sinisira ko na eh. Sa sobrang tibay. Gusto ko na lang Mabili bago. ka ng bago. Okay, samantala, painit pa rin ang painit ang usapin tungkol sa issue ng reproductive health. So, ang mga pro-RH bill, may Purple Ribbon Campaign. Ang patapat ng mga anti-RH bill naman, mga pulang laso. Yan po, binida ng mga pari sa parokya ng St. Vincent de Paul sa Maynila. Simbolo raw ito na mahigpit nilang pagtutol sa panukalang batas. Inikahit pa nilang ilang pang parokya na suporta ng kampanya kontra RH bill at may star power ang panig ng mga anti-RH sa katauhan ng ating pambansang kabuo Sarangani Representative Manny Pacquiao. Bilang isang Katoliko, kontra raw si Congressman Manny sa reproductive health bill at nandaraw siya makipagbakbakan para hindi ito maisabatas dahil taliwas daw ito sa ituturo o tinuturo ng Biblia. Narito po ang kanyang panig. Oh, ang sinasabi niya dyan, kinokode niya sa Bible yung go and multiply. Wala daw sinabi ang Bible na, sige, 2 anak lang o 3. Oo, pero wala din naman dun sinabi na mag-anak ka ng mag-anak at huwag mong maalagaan na, di ba? Oo. Ano mga sabihin ng Diyos yun? Dapat eh, oo. Responsible Kailangan. parenthood lang naman, diba? Ang sinasabi lang nila, sino tayo na nauna sa mundo na andito ka na eh. Bayan gugulang naman natin, porkit nauna na tayo para sabihin sa susunod na mga henerasyon, hindi ka muna pwede sa mundo, marami na tayo. Sino? Ano karapatan mo? Dahil na alala ko yung isa na nakita sa tiyan na abnormal na. Walang bahagi nito, walang bahagi ng paa. Sabi ng doktor sa magulang iabot na yan. Naku. Dahil wala na Wala na, Iba naman yun. Hindi na normal di ba? O hindi pumayag ng nanay. Ngayon, isa siya sa pinakamayaman sa mundo. Yun ang kinukwestiyon niya sa mga doktor. Sino kayo? Pero Para abortion- sabihin na wala akong karapatan na Correct. isilang. Nasa RH bill yun. Ang abortion, pinapayagan nila? Hindi. Ano ba yung Ibig sabihin, bawal ang Yung abortion ng contraceptives, RH bill. maiwan mo na sa bahay yan. Huwag na pakialaman ng estado yan. Di ba? Sino man makikinabang sa contraceptives at pill at condom? Yung mga multinational company. Ano ba yung anti-RH bill? Anong pakinabang mo? Diba? Mas masarap na ipagtanggol mo naman yung buhay. Ngayon, kung magdidesisyon kayo ayaw nyo mag-anak, di sa inyo yan. Kung Kaya sa inyo yan. ang sa akin lang, kung meron tayong siguro yung mga simbahan din, natin, magbibigay sila ng information kung paano gawin yung natural methods, kung mas magiging, Hindi. mas ano sila. Higpitan mo, kulong mo ang mga magulang na pinapabayaan yung anak. Di madadala yung iba. Di ba? So, hindi. Actually, may kulungan tayo. Gano'n naman nagbigay Kulang ng na. pahayag, hindi, nagbigay ang pahayag ng simbahan na kung unwanted pregnancy, unwanted child, willing kaming kunin. Sabi nila, willing kaming kunin, may mga shelter daw sila. And then, tingnan natin yung kahandaan ng simbahan kung talagang, kaya nilang marami gampanan lang. yun. Sana lang Yun ang sa yun akin- ang pahayag nila. Go and multiply, but be responsible kapag lumabas yan. At kung si Congressman Manny Pacquiao handa makipagbakbakan laban sa RH bill, isa namang palaban na senadora ang muling naghayag ng pagsuporta para sa kontrobersyal na panukala. Hindi raw takot si Senadora Miriam Defensor Santiago na ipagtanggol ang reproductive health bill kahit pa sa simbahang Katoliko. Hindi rin daw takot ang senadorang may akda ng kontrobersyal na panukalang batas kahit na maging ekskomunikado pa siya. Ayon kay Senator Santiago, dapat daw tandaan ng simbahang Katoliko na hindi nito dapat diktahan ng Estado. Ayon naman po sa CBCP, wala naman silang pinepersonal sa issue ng RH bill. I am not afraid because I learned in theology school when I took my master's degree that under the teachings of Vatican II, I have a conscience. And the basis of my religion is freedom of conscience. I'm preparing my battle gear. I don't think anything will happen during these 3 weeks, but after the SONA, we're ready for a shootout.
Abangan sa GMA News TV sa May 22, no? Yan, debate na yan. Grand debate tinggal dyan sa RH Bill. Pero kinakailangan malinaw, saan ba magsisimula? Kasi pinagtatalunan dyan eh. Buhay. Kailangan ba nag-meet na yung sperm at egg? Yes. Sa Or- ang buhay. Saan Oo. doon? Kasi ang pinipigil mo mag-meet sila eh. Oh, yan. Yung milyon-milyon na sperm na isa lang yon at yung isang egg cell na minsan lang sa isang buwan, eh, pipigilin pa mag-meet, ayun, dapat. Buhay pa yon. Egg and sperm, buhay na yon. Buhay na yun. Buhay na Oo, yun. kailangan Oo. mag-meet sila para sabihing may buhay na. Yes, Diba? oo. Pero bago sila mag-meet, eh may buhay yung sperm. May gumagalaw yun. Sabi ni, Diba? Buhay na yun eh. sabi ni Pero Senator minsan yung Miriam, malaman ba't Pero sinasabi mo? minsan yung egg, bugok. Oo. Ibig sabihin, Bubuk na egg. o kaya nga, eh, ang didesisyon kung sino mabubuhay nasa taas. Bakit pakialaman yun? Siya lang. Sabi nga, Oo. Ba't kuhahadlangan yun? ang sabi ni Senator Miriam, pag tatanggol na daw niya kung ano yung health and heaven. Ayan. But this will be a great debate. Yes. Gusto ko rin marinig. Matututunan din tayo Pagkabilang lahat. panig. Oo. Free will. Maging open tayo. Sa ibang balita naman, mukhang tuloy na po ang pagpasok naman ni dating Senador Marojas sa gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino. Isang administrative order na lang ng Pangulo ang kulang para maisakatuparan ito. Kapansin-pansing laging kadikit ni Pinoy si Rojas sa ilang mahahalagang pagtitipon kamakailan. Ang Malacanang naman tikom ang bibig pagdating sa detalye ng napipintong pag-upo ni Rojas bilang cabinet member. Pero ang opinyon ng ilan, dapat daw pag-isipang mabuti ng dating senador ang pwestong iniaalok sa kanya. Posible raw kasi itong makasira sa kanyang political career, lalo na't mukhang nagbabalak itong tumakbo sa susunod na presidential elections. Yan. Ano, chief of staff o executive? Executive Ah, Secretary. Summer tsaka balay, no? Supply. Good luck eh. Uy, alam mo, good balay. Ha? Summer balay. Supply. Good luck kay Senator Mar Rojas. So, baka talagang kailangan na siya dyan. Pwede na, di ba? Oh, ang problema lang, After okay. 1 year. Yung gusto ko ba May ipasok, level. kunyari, uy, chief of staff na ako eh. Oo. Yung gusto ko ba ipasok sa gobyerno o yung appointment? Kasi balita ko, dami na nag-a-apply din eh. Oo. O, paano yun? Yung mga naipasok ni As it is, Secretary meron ng Jojo Ochoa. factions eh, oo Meron eh. na. Pasdahan natin mga kasing balita sa mga gito, narito na Ronda Reports. Himalang nakaligtas ng buhay ang driver ng isang SUV. Sumalpok po sa isang poste sa kanto ng JP Rizal at Aurora Boulevard sa Quezon City ang kanyang sasakyan. Kanina madaling araw, yan ang Ronda Report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, halos hindi nga may paliwanag ng driver kung bakit biglang nakipaghalikan ang kanyang SUV sa isang poste sa may kahaba ng Aurora Boulevard sa Quezon City. Mag-aalas sa madaling araw, wasak na wasak ang unahan ng sakyan at ang mga pyesa nagkalat na sa daan. Biro-biroan pa nga, Igan, malamang raw ay susuko ang sinumang latero na kukunin para ayusin ang sasakyan ito. Sa lakas ng pagkakasalpok ayon sa mga saksi, di raw nilakalang makakalabas pa ng buhay ang driver nito. Pero sa butihang paladigan ay wala namang ibang nadamay sa aksidente at sa ngayon, abala ng otoridad para tukuyin ang tunay na pulot dulo ng insidente. Igan? Salamat, Oscar Oida. Samantalang nagliyab naman ng isang LPG tanker habang binabagtas ang North Luzon Expressway kaninang hating gabi. Yan naman ang report ni Tricia Zafra. Tricia, saan bahagi ng NLEX? Sa may kilometer 32, Igan, pagkatapos ng Valenzuela exit, medyo bahagyang ang naabala yung traffic doon at isinara muna sandali yung isang bahagi ng southbound lane ng North Luzon Expressway nga kanina habang nagliliyab yung tanker na yan at inaapula yung apoy. Ilang minuto lang pagkatapos yan, agad nilang isinara yung mga exits ng Valenzuela at Mindanao Avenue, parehong papasok at papalabas ng NLEX para wala raw madamay na mga motorista. Pero mabuti na lang, Igan, at yung daladalang LPG niyang tanker na yan, na-deliver na sa auto gas station na pagdadalhan niya sa Valenzuela bago nangyari yung insidente, kaya hindi naman ito naging masyadong peligroso. Apat na ang metro mula rin sa pinaghintuan ng tanker, Igan, nakita yung isang pyesa niyan, yung tinatawag nilang propeller. Ayon sa investigasyon, kumalas yung propeller na yan at nakaladkad sa aspaltong kalsada, kaya sumiklab yung apoy. 6 na gulong ng tanker sa may kaliwang bahagi niya yung pumutok dahil sa sunog at natamaan din ng pyesa yung tangke ng diesel ng sasakyan dahilan para mabutas yan at tumagas sa kalsada yung krudo. Agad namang binombahan niya ng tubig ng mga bumbero at nilagyan din daw ng sabon para malinis yung diesel saka pinadaanan na sa mga sasakyan. Sa kabutihang palad, Igan, wala namang nasaktan dyan sa insidente yan at payo ng mga otoridad, siguraduhin maayos yung pyesa ng mga daladalang sasakyan ng ating mga motorista bago sila bumiyahe para hindi sila madisgrasya. At yan ang aking Ronda Report, Igan, mula sa Valenzuela. Balik sa'yo. Maraming salamat, Tricia Zafra.
Ito naman ang good news para sa ating mga motorista. May pahabol na 25 centavos na rollback ang kumpanyang Sea Oil para sa kanilang unleaded at regular gasoline simula kaninang hating gabi. Hindi pa man kasi tapos ang trading week ay nag-abiso na ang rollback ang Sea Oil noong Biyernes. Kaya ngayon, tinapatan na nila ang rollback na binigay ng Big 3 oil companies itong weekend. Ang kabuuang rollback ng Sea Oil umaabot